Gandang hapon mga kawan, gandang araw sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila na nakatutok sa atin ngayon dito sa 1FM. Ang hagod ng 1FM ko dun. Gandang araw sa inyo mga kawan. Hello sa mga nakikinig sa ating ngayong araw mga kawan at nasa iba't ibang lugar. At syempre sa mga nasa kanilang opisina at sa kanilang tahanan mga kawan, no? Hello sa inyo. Kamusta? It's a beautiful day today because it's Monday, no? Sabi nga daw nila, umpisahan daw natin ang araw natin ng good vibes para lagi tayong masaya tuwing Lunes, mga kawan. Kawan, nako. Alam nyo ba yung nagdaang Sabado-Linggo ko, napakasaya naman talaga. No, syempre nakasama ko yung family namin. Nakapag-relax din. Kahit pa paano, talagang hindi ako tumanggap ng mga ibang trabaho. Nung simula ng mabibigat na trabaho. Talagang minsan kailangan mo din talagang i-relax yung sarili mo, kawan, no? Tapos makapag-isip-isip ka ng mga bagay-bagay kung nakakabuti pa ba sa'yo o nakakasama pa ba sa'yo, di ba? Minsan nakakabuti talaga na nakakapag-relax ka sa sarili mo, no? Nakakapag-isip ka ng mabuti, 'di ba, na yung magulong mundo, toxic na mga tao ay nilalayo mo na sa iyo, no? Napakasarap lang, no? Napakasarap lang ng ganun. Ano yung mga kawan, minsan try nyo rin yung kawan, yung ilayo nyo muna yung sarili nyo doon sa sa puro trabaho, 'di ba? Ilayo nyo muna yung sarili nyo doon sa puro parang natotoxican kayo. Minsan kailangan mo rin lumayo Minsan ikaw na kailangan mag-adjust, kawan, para mas ma-feel mo yung ma-feel mo yung kagaanan ng paligid. Punta ka minsan, maganda kawan, suggest ko lang sa inyo, kapag nai-stress kayo, punta kayo sa mga sa mga mapupunong lugar. Totoo, ang laking tulong, kawan. Kapag alam nyo, kawan, pag ako nag-iisip ako ng mga tungkol sa trabaho, tas hindi ko masolusyonan kung paano yung gagawin ko, paano yung iisipin kong panibago na naman na kwentuhan at haharapin kong mga tanong ninyo, kwento ninyo, di ba? Minsan dumadaan ako sa mga mapupunong daanan. Tapos tumitingin-tingin lang ako doon. Tapos nare-realize ko na ang sarap pala mabuhay, ang sarap pala mag-enjoy, ang sarap pala tignan yung kagandahan ng paligid. Minsan kasi hindi na natin na-appreciate yung mga bagay-bagay na sa paligid natin dahil nakafocus tayo sa trabaho, kawan. Pangit din pala yun. Minsan i-appreciate din natin yung mga maliliit na bagay o malalaking bagay na pwede natin makita sa kapaligiran natin. No? Anyway mga kawan, magandang araw sa inyong lahat. Ang punto ko lang doon, appreciate mo, kawan, yung mga maliliit na bagay, appreciate mo yung mga malalaking bagay na dumadating sa'yo para mas maging masaya ka lalo. Yun lang yun. Hello sa'yo, Cesar Montana. Gandang tanghali, kawan. Gandang tanghali sa inyong lahat, sa mga listeners natin sa radyo, mga kawan. Magandang tanghali. Gandang araw sa inyong lahat. Nalilito talaga ako. Nahihirapan pa ako sa adjustment. Nasanay tayo, syempre, nasa adjustment pa tayo ng gandang araw na yan. No? Anyway mga kawan, hello sa inyong lahat at hello rin sa mga kawan natin ngayon na nakatutok. Pero kawan, may mga katanungan ng mga kawan natin na talagang gusto ko na sagutin. Sabi ko, alam ko, natatopic na to madalas pero ngayong araw na to, sige, ako na ang bahalang sumagot sa mga katanungan ng mga kawan natin. At big shoutout muna pala sa mga kawan natin from Tarlac, sa mga avid listeners natin dyan. Maraming salamat sa inyo. I love you so much, mga kawan. We love you so much, mga kawan. And alam nyo, kawan, maraming katanungan lagi na sino nga daw ba mas cheater? No? Sabi nga ng karamihan, ang pag-cheat daw ay hindi daw yan by a chance. Ang cheat daw,
choice daw yan ng isang tao. Kumbaga, hindi naman daw natin yan na parang nagkabungguan lang. Tapos, uy, type kita, type mo ko. Parang ganun lang, di ba? Na, o kaya yung parang paggising mo, parang isang panaginip lang na hindi mo inaasahan na mangyayari yung mga bagay na yun. Hindi ganun yun, kawan eh. Ang pag-cheat daw, kawan, is yung ginusto mo yan, pinagplanuhan mo, naisip mo yan, at tinawag ka ng mismong pangit na side ng sarili mo. Kumbaga, pinag-desisyonan mo yan, kaya mo ginawa, kawan. Kaya nga sabi daw nila, is a choice daw yan ang pag-cheat. Pero ang tanong, kawan, kung usapang cheat o usapang manloloko, sino ba ang mas manloloko talaga, kawan? Kasi lagi na lang sinasabi, lalaki daw ang mga manloloko, di ba? Di ba? Pero bakit may mga case na kadalasan na yung mga niloloko, yung mga babae? Alam nyo, kawan, yung kwentuhan natin ngayong oras na to is tanong to ng isang seaman. Yes po, kawan. Isa po siya sa cargo po siya, kawan. Isang seaman siya na nagtatrabaho sa ibang bansa at cargo po siya. Nasabi niya, DJ Lubinsi, lagi lang tanong sa sarili ko lang din na sinasabi nila lalaki ang manloloko. Pero bakit ako naloko? No? Bakit ako iniwan, sinaktan, nag-cheat sa akin yung girl? Kaya nga, DJ Lubinsi, gusto ko lang din matanong sa'yo, sino nga ba talaga ang manloloko? O mas mangloloko? O madalas mangloko? Babae ba o lalaki? Kaya mga kawanan, ako, may pag-uusapan tayo ngayong oras na to kung sa mga nakakaranas dyan ng mga cheat-cheat na yan Ako, malalim tong usapan na to. Pero bago ang lahat mga kawan, gusto ko munang batiin ang napakagandang doktora ko na si Doc Grace na nanonood sa atin ngayon mga kawan. No? Hello sa inyo. Hello kay Doc Grace. Napakabait at napakagaling na doktor niya. Napanood ko nga yung story niya kanina nagte-training yata si Doc may ginagawa yata si Doc. Sikat yan si Doc Grace. Kilala yan ng mga ibang dentist talaga na magagaling din. Talaga si Doc Grace, kung gusto nyo makilala yan mga kawan, punta lang kayo sa Precious Smile. Ayan Ortho Implant Dental Clinic. Yan po, dyan lang po yan sa BF Homes Paranaque mga kawan. Punta lang kayo dyan mga kawan. At syempre, kung usapang magkano ba, ako, may discount kayo sa akin. Basta sabihin nyo lang ang promo code LilBinC111. Sabihin nyo kay Doc Grace. Tapos yun, bibigyan kayo ng discount yan. Kung gusto nyo mapabilis at mapaganda yung ipin nyo, alam nyo kawan, kwento ko lang sa inyo Kagabi, segue ko lang to. Kagabi pala, nagtitingin ako ng mga picture ko. Sabi ko, grabe pala itsura ko ng mga nakaraang taon. Ang layo sa ngayon. Kumbaga, kawan, magre-reveal ako, magpo-post naman ako niyan. Makikita nyo yan. Yung mga picture ko dati kung gaano kasagwa yung ipin ko sa ngayon kung gaano nakaganda. So si Doc Grace po ang dahilan kung bakit ako naging okay ang ipin ko. Makikita niyo yan kawan, yung transformation ko, mapakita ko sa inyo yan, yung naging journey ko sa Precious Smile. Nako, napakaganda. Anyway mga kawan, ito na nga. Kaya nga ang katanungan natin ngayon kawan, sa mga kawan natin na nanonood ngayon sa radio at syempre sa Facebook Live natin. Kawan, cheater don't cheat by a chance, they cheat by a choice. Pero kawan, tingin mo, sino nga ba mas madalas manloko? Babae ba o lalaki? Kaya pag-usapan at pagkwentuhan natin yan, dito lang yan sa 1FM. 1 lang yan. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Patingin ko muna lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Happy watching right now, Doc Grace. Maraming salamat sa iyong panonood. Cesar Montana, hello po sa inyo. Hello rin kay Abigail De Vera. Hello rin po kay MJ. Hello sa inyo. Nico, hello sa iyo. Janet, hello po sa iyo. John Patrick, Christopher, Marco, Len, hello sa iyo. Axel and Junie. Thank you so much and happy listening right now sa 1FM. At syempre sa mga taga-Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi, San Vicente, Palawan at marami pa pong iba. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kawain, kamusta? Kamusta ang ating mga araw, no? Eto na mga kawain.
Ito na nga ang sinasabi ng mga kawan natin. Kung sino ba ang mas talagang cheater? Babae ba o lalaki? Nako, nagpinagtatalunan dito sa GC namin ng Lil Vinci. Ng mga kawan natin. Marami nagsasabi na lalaki daw ang cheater daw talaga. Di ba? No? Marami rin naman nagsasabi dito sa GC natin ngayon na ang mga cheater daw is babae. Hello sa'yo, Brother Henry Tongko. Happy listening right now. Eto nga, kawan, no? Sabi dito, kawan, ng mga avid listeners natin. Sabi dito, nako, DJ Lil Vinci, ang mga totoong cheater talaga ay mga babae. Dahil marami ng mga babae ako nakikita ngayon, lalo na sa social media, ang napopost ng kanilang mga jowa na iniwan at pinagpalit sa iba. Lalo na yung may mga anak pa. Wow, grabe Ito naman, kawan, sabi naman dito ng nala Marvin from Tarlac, nako, DJ Lil Vinci, sa akin naman, ang mga cheater talaga is mga babae. No, sabi rin ni Marvin. Pero puro babae naman, ang lalaki naman nagsasabing babae ang cheater Ano naman, sabi naman dito ni Eliza. Ayan, hello Lil Vinci, para sa akin, sa aking karanasan, ang totoong cheater po talaga is mga lalaki. Kasi ang mga lalaki hindi marunong makontento yan. Dahil nga ang rason nila is wala naman mawawala sa kanila dahil lalaki sila. No? Talaga naman, no? At ang ano lang dyan, DJ Lil Vinci, nako, talagang ang mga lalaki, basta may pagkakataon, gagawa at gagawa ng mga bagay na makakalusot yan. Ngayon, kawan, sino ba ang mas cheater talaga? Sino ba talaga ang madalas manloko, babae o lalaki? Kung ako ang tatanungin, kawan, it depends yan sa sitwasyon. Hindi natin masasabi, kawan, kung ang babae ba talaga o lalaki ay kung manloloko talaga sa'yo. 'Di ba? Hindi naman natin mapipilit, no, na malaman, no, at mailabas na talagang ang lalaki ang manloloko at babae ang hindi manloloko. Ang babae manloloko at hindi naman lalaki ang manloloko. 'Di ba? Ang hirap niyan Kumbaga, kung babae yan, talagang sasabihin nila mga lalaki ang manloloko. At kung lalaki naman yan, talagang sasabihin nila mga babae ang manloloko. Pero kung ako tatanungin nyo, kawan, it depends yan, kawan. Kasi ako, kawan, sa mga naranasan ko at nakita ko, kawan, sa mga kakilala ko, kaibigan ko, kapitbahay namin, dati, baka magulat yung kapitbahay namin nanonood ngayon sabihin, ako yata yung tinutukan ni Eugene Dati, yung mga kapitbahay namin dati, naku, maraming mga ganyang pangyayari sa buhay. Kumbaga, marami na ako nakikita na mga babae kadalasan nahuhuli, lalo na yung mga nag-iibang bansa, yung asawa, 'di ba? Sabi nga daw nila, ang hirap daw talaga kapag nag-iibang bansa ka. Lalo na yung mga seaman, kawan Kasi nga daw yung mga asawa daw nila, minsan napupunta kadalasan kay kumpare. Minsan pa daw, napupunta pa doon sa mga wala naman trabaho, tapos yung seaman pa po pala, yung mismo nagbibigay. Ito ay base lamang sa kwento ng ating kaibigan. At ang pinakamasakit pa daw niya naranasan, kaya niya daw nasabi ng mga babae, ang totoong cheater at manloloko, dahil nga daw, naranasan niya to. Ni kailanman daw, hindi daw siya gumawa ng mali. At kailanman daw, hindi naman daw siya nanloko. At ito naman, kawan, ang masakit doon. Lahat-lahat na mga pinaghirapan niya sa barko, kawan, binibigay niya sa misis niya. Dahil nga sobrang mahal niya At ang mahirap doon, kawan, ginagastos pala ng misis niya sa ibang lalaki. Yun ang masakit doon, kawan, di ba? Alam mo, kawan, marami na ako naririnig at na nakakakwentuhan na kadalasan nanloloko yung babae. Kadalasan nananakit ang mga babae. Kasi hindi natin minsan maiwasan, kawan na makagawa tayo ng mali, lalo na wala sa feeling natin, yung partner natin.
Kaya nga minsan napuputol na at nawawala na yung paniniwala ng iba na puro lalaki lang ang manloloko. 'Di ba? Hindi naman lahat. Minsan ang mga lalaki ay tinutukso lang din, 'di ba? Ano, sabi nga dito ni Jolina, nako DJ Lil Vinci, sa bagay totoo din naman 'yan. May kakilala ko na loyal na lalaki, pero niloko ng aking kumare, no? Nako, si Jolina from saan to? Capiz Tarlac? Capiz Tarlac? May Capiz Tarlac ba? From Tarlac. Hello sa'yo ha, Jolina. Sa bagay, totoo yun no? Minsan hindi natin talaga maiiwasan na ang manloko sa atin is babae. No? Imbis na tayo, di ba, kadalasan ng sinasabihan na manloloko, sa atin pala magagawa yon. Pero alam nyo, kawan, mas masakit. Di ba? Sabi ng karamihan ng mga lalaki, masakit na maloko ng isang lalaki na mag-cheat siya. Pero mas masakit daw at doble ang sakit kapag lalaki ang naloko. Yun ang kasabihan, kawan. Kasi kawan, kadalasan yung mga kakilala natin is nakaranas na niloko sila, iniwan sila. And alam nyo, kawan, kadalasan ang sinasabi ng mga lalaki kong kakilala is mas masakit daw pala na ikaw ang maloko. Lalo na kung ikaw ang lalaki. Ako, kawan, di ko masasabi, kawan, kasi di ko pa naman nararanasan. And para kasi sa aming mga lalaki, kawan, is may mga kami, may mga pride yan Yung mga lalaki kasi may mga pride. Kumbaga may mga parang, lalaki ako, mambababae ako, ganito. Which is mali naman. Diba? Na hindi naman dapat ikakaganda at hindi mabuti yung ganun. And ang masakit dun, kawan, yung tao na akala niya, 'di ba? Na akala niya siya makakapanloko, siya pa pala ang niloloko. Kaya 'yun ang nangyari sa kaibigan ko. Sobrang nasaktan at sobrang dinamdam niya talaga. At doon ko nalaman na mas doble pala ang sakit kapag ang lalaki ang niloko kaysa sa babae. Pero hindi pa rin ako sang-ayon dahil pag parehas lang ay niloko, panloloko is panloloko. So parehas lang yan sa tao. Kapag niloko mo ang isang tao, yung sakit niyan is talagang sakit na mararanasan niya, na bibit-bitin niya hanggang dulo. At isa sa mga trauma na hindi maganda sa tao, di ba? Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Yan mga kawan, hello muna, kalaya. Hello muna, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga kawan natin na nakatutok ngayon sa iba't ibang lugar. At syempre, batiin ko lang din yung mga nagkagwapuhan natin dyan ng mga chuper. Hello sa inyo. Sabi nga ng mga chuper, basta chuper, sweet lover. Sana all. Sana all, no? Sabi nga daw nila, hindi na namin kailangan pang maghanap pa ng iba, no? Marami nang sumasakay sa aming babae, no? Sa biyahe, di ba? Bagay, totoo naman, no? Ba't pa naman sila mambababae? Ang dami na nga nilang pasahero mga babae. Bakit pa nila iisipin yun, no? Nga naman. Kaya pagiging sweet lover nila, kawan, sa mga misis na lang daw nila binibigay. Alam nyo, kawan, minsan hindi natin maiwasan sa buhay natin na may makikilala talaga tayo na na mga taong cheater, no? Pero ganun pa man daw, minsan kasama daw siya sa buhay natin. Parte daw yan ng buhay natin na may makikilala tayong cheater at hindi marunong magpahalaga. Kumbaga nasa diamante na, napunta pa doon sa bato. Sabi nga dito ni Marvin, sabi niya, DJ Lil Vinci, sa akin, totoo yan, na may mga babae talaga na hindi marunong makontento. Pero hindi naman lahat. Dahil ngayon, DJ Lil Vinci, ay natagpuan ko na rin ang tamang babae na magmamahal at mag-aasikaso sa akin at sa mga anak ko. Sabi naman ni Christine dito, sabi niya, DJ Lil Vinci, sa bagay,
may punto na hindi talaga natin masasabi kung ang babae ba talaga o lalaki ang manloloko. Basta talaga nasa tao din yan kung ano talaga ang hangarin niya at ano ba talaga ang intention niya sa isang tao. Yun ang gagawin niya. Kung manloloko lang siya at gusto niya lang mahututan yung kanyang partner na nasa ibang bansa, yun talaga gagawin niya. Pero para sa akin, hindi lahat ng babae manloloko at hindi rin lahat ng lalaki ay manloloko. Tama yan. May mga natitira pang katulad namin, di ba? May ilan-ilan pa kami, di ba? Tama ba ako doon, Kawan? Tama ba ako doon? Baga, hindi naman natin dapat what I mean is, hindi naman natin kailangan na laging sabihin na puro lalaki lang. 'Di ba? Kasi kawan, sa panahon natin ngayon na minsan, ang lalaki takot na rin manloko. Totoo yan Totoo yan, kawan. Marami na ngayong lalaki na natatakot na manloko. Dahil yung mga kababaihan ngayon, imbis na magmukmok, 'di ba? Imbis na daw magmukmok ngayon ng mga kababaihan, yung iba ay ang gante ay doble-doble pa sa sakit ng pinadana sa kanila ng lalaki, 'di ba? Aray. Yung bawi ba, 'di ba? Nga daw kaya minsan hindi na daw natatakot ng mga babae kapag ang kanilang partner is nag-cheat. 'Di ba? Pero it depends talaga sa sitwasyon, kawan. Hindi natin masasabi kung ano ba, 'di ba? Ang pwedeng maging resulta kapag ang isang lalaki ay nag-cheat o ang isang babae nag-cheat, 'di ba? Ang hirap lang din kasi, kawan, na may mga punto, 'di ba, na may point minsan na sa buhay natin na maiisipan mo na maghanap pa ng iba kahit nandun nasa tamang tao ka na. 'Di ba? Ang hirap Ang hirap na maghanap pa ng iba, nandun ka na nga sa tamang tao. Minsan kasi yung iba natatakot na lang sila Alam nyo, kawan, kung bakit ito Kasi nagugulan ako dito sa tanong ng isang kawan natin na ayokong puntuin sana Ito na, pupuntuin ko na lang. Ito, kawan. Sabi ng isang kawan natin, DJ Lil Vinci, bakit nga ba nanloloko ang isang tao? O bakit ba may nagiging cheater? Ito, ang punto ko dyan is, alam nyo, maraming dahilan kung bakit nagiging cheater. Totoo yan, kawan. May mga tao akong nakausap kung bakit sila nagiging cheater. Kasi, kawan, hindi nila kayang sabihin na ayaw na nila doon sa isang tao na yun. Pero, mas nakakasama kasi yung hindi nilang pagsabi na ayaw na nila. Kaya ginagawa nila, nag-i-stay sila doon sa tao na yun at gumagawa sila ng iba na makakasama doon sa relasyon nila. May mga ganun, kawan, na sitwasyon na hindi nila masabi at ayaw na nila doon sa tao na yun. Kaya nagpupunta sila sa ibang tao, naghahanap sila ng ibang tao, nangingilala sila ng ibang tao kasi hindi na sila masaya dito sa tao na to. Pero takot lang sila at ayaw lang nila na sabihin kasi nga, may kanya-kanya silang dahilan. At meron din ako nakilala, kawan, na ang rason niya naman, kaya siya nag-cheat, kawan, kasi bumabawi lang siya sa partner niya kasi nag-cheat. Which is mali rin, kawan, na babawian mo yung partner mo dahil nag-cheat sa sayo. Yung mali ay hindi maitatama ng mali. Di ba, kawan? So maraming dahilan, kawan, kung bakit nag-cheat ang isang tao at bakit niya ginagawa yan. At wala makakapagsabi ng dahilan kundi yung tao lang na gumagawa ng mali na yun. Di ba? Yun ang sagot ko dyan, kawan. Kasi kung tatanungin nyo ako kung ano ang nagiging rason kung bakit nag-cheat ang isang tao, hindi ko alam. Hindi ko alam, kawan. Kasi unang-una, iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. May iba't iba tayong ginagawa sa buhay natin. At may iba-iba tayong paniniwala sa buhay natin kung bakit natin ginagawa yung bagay na yon. At yung iba, kawan, may mga rason sila kung bakit nila ginagawa niyon. Diba? So, kailangan lang natin respetuhin at unawain kung bakit nila ginawa niyon. Meron naman, kawan, isa pa akong kakilala na ang pinakaginawa niya is nag-cheat siya. Nag-cheat siya sa partner niya kasi nakikipag-usap pa daw sa ex.
So ngayon, imbis na siya maunahan daw, inunahan niya. So may mga ganong parte ng ng kwento kawan about sa cheating. And malalim na usapan yan and napakalawak na usapan yan kapag ganyan. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Batiin ko muna mga listeners natin from Mindoro. Hello po sa inyong lahat sa Mindoro. I hope soon makapagkita-kita po tayo dyan. And big shoutout po kay DJ Lori D po natin dyan. Hello po sa inyo. And Loren, sa mga taga-Tacloban, happy listening right now sa mga taga-Tacloban natin mga kawan. Hello po sa inyong lahat. Kay Boss Gani, ayan, si paring Gani natin dyan. Ayan, pakinggan nyo po yan every Mondays to Fridays din po. And syempre si Mama Bea from Lucena. Ayan po, hello po sa inyong lahat mga kawan. Yan, number 1 na magaling natin DJ from Lucena, si Mama Bea. Hello po sa inyo. And syempre sa mga DJs natin from Tarlac, hello po sa inyo mga kawan. Yan mga malulupit ko. And to syempre sa mga lahat ng ating local station, hello rin po sa inyo. Anyway mga kawan, ito nga sa mga kawan pa natin, ng mga nagsasabi na mas manloloko daw ay mga babae kaysa ang lalaki. At yung iba naman is lalaki daw mas manloloko. Alam nyo kawan, hindi natin masasabi. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, walang makakapagsabi kung sino ba talaga ang manloloko o mag-cheat. Kasi hindi naman natin alam kung ano ba ang nararamdaman nila dun sa tao o sa partner nila. Para sa akin, lalaki man yan o babae man yan o ano man ang kasarian yan, kung hindi marunong makontento yan, maghahanap talaga ng iba yan. At kung hindi niya kayang magmahal ng isa lang, diba? Talagang maghahanap yan. Hindi natin masasabi kung babae o lalaki ang mas manloloko. Pero para sa akin sa ngayon, mapababae o lalaki man yan, ulitin ko, kung hindi marunong makontento yan, manloloko at manloloko yan. Diba? Yun lang yun. Kaya nga, sabi nga daw nila, talagang ang mundo daw natin ngayon, hindi na natin masabi kung anong pwedeng kayang gawin ng taong nakapaligid sa atin. Diba? Kaya nga kawan, ang pinakamaganda na lang talagang gawin natin is maging mabuti tayo sa kapwa natin. Gawan man nila tayo ng kasamaan, gawan man nila tayo ng kapangitan sa buhay natin na hindi maganda, maging mabuti lang tayo, maging mabait lang tayo lagi, di ba? Respetuhin pa rin natin kung ano mga opinion nila, kung ano mga sinasabi nila sa atin. And syempre, para matuto ka din, pakinggan mo din yun kawan, di ba? Lahat ng mga sinasabi nila sa'yo na alam mo na makakabuti sa'yo, pakinggan mo pa rin kawan. Yun. At syempre kawan sabi naman dito ni Malu Tongko. Ayan po, hello po sa inyo. Malu Tongko, happy listening right now Sabi niya dito sa ating text line, sabi niya, DJ Lil Vinci, tama yan. Mapababayo, lalaki man, talagang kung manloloko yan. Hindi natin masasabi kung sino ang kaya manloko sa atin. Dahil ako po ay nagkaroon ako ng karelasyon na babae. Dahil kahit babae po ako, pero nag-cheat pa rin naman po yung partner ko, 'di ba? Kumbaga kahit ano man ang iyong gender, 'di ba? Kung gusto pa rin talaga magloko, magloloko pa rin 'yan. Ang pinakamahalaga talaga is makakilala ka ng taong marunong makontento. Alam nyo kawan, ang sarap pala makakilala ng taong kontento lang. Hindi, totoo yun Yung kung ano lang yung kaya mong ibigay sa kanya, tinitreasure niya. Kinikip niya yon. Masyado niyang minamahal yon at masyado niyang pinapahalagahan yon. Yung mga bagay na kaya mo lang ibigay sa kanya. Kasi gawa na mahirap sa tao hindi marunong makontento kapag nakahanap ng iba na mas may maibibigay sa kanya at mas sasaya siya, iiwanan ka. Kaya kawan, ang natutunan natin ngayong araw na to is maghanap ka ng taong makokontento. No? Wag yung taong mapaggawa ng invento. Diba? Mga lusot-lusot na yan. Di na yan, laos na yan, come on. Diba? Mahuhuli at mahuhuli ka din dyan.
Anyway mga kawan, mahaba na ang aking oras na napagsamahan natin para maipagkwentuhan at makinig ng magagandang awitin. Huwag kayo laging mawawala at lagi lang kayong tumutok dito sa Kwentuhan ng Bayan with Lo Vinci tuwing Mondays to Fridays. Huwag kayong mag-alala mga kawan. Nako kawan, makakasama nyo pa rin ako. Kaso, basta, next time makakasama nyo ako sa ibang oras kawan. Diba? Oh! Abangan nyo. Excited na rin ako. Anyway, hello sa iyo Ma'am Joanne Tongson. Hello po sa inyo, ang ating napakagandang admin from Baler. Yan po, Happy Aurora Day po sa ating lahat. Sa mga taga Baler dyan mga kawan, hello po. Sa local government po ng Baler, binabati po namin kayo ng Happy Aurora Day. At sa mga nakikiisa po ngayon sa Baler, mag-enjoy po kayo at keep safe always. In behalf of Radyo Pilipino and 1FM, nakikiisa po kami sa Aurora Day po ng Baler. Ayan, hello po sa inyo mga kawan. Yan si Ma'am Joanne, naku napakabait niyan. Hello sa iyo Ma'am Joanne, miss you so much. See you soon Ma'am. At hello rin sa mga kaibigan natin dyan sa Baler, sa mga kawan natin dyan. Hello po sa inyong lahat. And see you soon mga kawan at makakasama nyo pa rin kami. And syempre sila Ma'am Joanne na bahala dyan sa Aurora Baler natin dyan sa Aurora Day. Yan. Yan mga kawan, lagi lang kayong tumutok at manood dito sa Kwentuhan ng Bayan. Tuwing panangalian, kasama nyo nag-iisang DJ na si Lo Vinci. Mondays to Fridays at laging may kasabihan na sa bawat awitin na ating napapakinggan, meron tayong hugot na papagkukwentuhan. At gumawa ka lang ng mabuti sa kapwa mo, tiyak, darating din ang kabutihan sa'yo. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!